Mamili na raw si VP Sara kung saan siya sasama. Kotsero, yan ang balita kanina na inilabas ni Politico. Medyo nakakatawa tong balita na to ni, ni Politico, mga kotsero. Kasi ang gusto nilang palabasin, mga kotsero. Kailangan na raw mamili ni VP Sara between supporting President Bongbong Marcos o sumama sa oposisyon. Ano ang kabaliwan yan? Anong kabaliwan yan, oy? Ano nangyari? Basahin natin yung balita. Ito kasi yung nangyari, mga kotsero. Ito, kapakita ko sa inyo. Decision time for Sara Duterte. Stay in Marcos cabinet or join opposition? ano ba to? Invitation ba to? Iniimbita nyo ba si VP Sara na sumali sa opposition? Is this a formal invitation? Para namang eng-eng to. Okay, game. Sabi, an official of the Partido Reforma Party said that Vice President Sara Duterte should decide whether to remain in President Ferdinand Marcos Jr.'s cabinet and adhere to its policies or join the opposition. Okay, ano po bang background nito? Siyempre, di ba mga kutsero, nitong nakaraan, nagsalita nga, openly nagsalita si VP Sara Duterte na kontra siya doon sa peace talks at saka sa amnesty. Okay, ngayon mga kutsero, ulitin ko lang yung posisyon natin dyan kasi siyempre, sa mga taong hindi nakapanood ng previous video, di ko naman i-expect na narinig nyo na sa akin yun before. Pero mga kutsero, ito ang posisyon ko dyan. Just in case hindi nyo pa naririnig. Ang posisyon ko po dyan, ganito. Dalawa po yan. Pagdating sa dalawang aspeto na ito, magkaiba ang aking opinion. Amnesty at peace talks. Huwag po natin kalimutan ha. Amnesty at peace talks. Sa aspeto po ng amnesty, kasi sinabi ni VP Sara, kontra din siya sa amnesty. Ako po, mga kotsero, my personal opinion is this. Pagdating sa aspeto ng amnesty, disagree ako kay VP Sara 100%. Hindi ako pabor sa sinabi na yon ni VP Sara. Bakit? Kasi po, mga kotsero, ang amnesty ay isang quote-unquote, for lack of a better term, I don't know what the right term is. For lack of a better term, incentive na ibinibigay ng ating gobyerno sa mga tao na sumuko, sa mga rebelde na sumuko dahil na-realize nila, ano ba tong kalokohang pinaggagawa ako? Ba't ako sumali sa CPP-NPA? At dahil dyan, susuko na ako. Suko na ako dahil ayoko na ng gantong buhay. Yon. Yung yung amnesty ay ibinibigay sa mga taong katulad nila. For example, yung mga rebel returnees nung panahon ni Digong at lalo-lalo na itong grupo nila ka Eric sa Sambayanan. Yan, mga rebel returnees yan. Okay? So sila ka Eric, sila ka Amihan, ka Shane, etc. etc. Marami sila. Yung iba nga, mga kutsero, in fact, naging parte na ng ating Armed Forces of the Philippines. Oh, diba? Good job po sa inyo at maraming pong salamat sa inyong serbisyo. Ngayon, na nagseserbisyo na kayo sa ating AFP. So, ayun mga kutsero, no? Sa aspeto po ng amnesty, disagree po ako kay VP Sara. Also, mga kutsero, hindi lang po yun. Sa aspeto po ng amnesty, may requirements po yan. Hindi po lahat ng rebelde mag-a-apply dyan. O hindi sa lahat ng rebelde po pwede yung amnesty. Kapag ikaw ay rebelde at gumawa ka ng crimes against persons or crimes against chastity, hindi mag-a-apply sa'yo ang amnesty. Ano yung crimes against persons? Murder. Kidnapping. Ayan. Oh. Tapos kapag ikaw ay gumawa din ng krimen na that violates special laws, if I'm not mistaken, kasi kasama yung drugs drug pushing, etc. etc. So that's a violation of the Comprehensive Dangerous Drugs Act. So hindi ka counted doon, hindi ka pwedeng humingi ng amnesty. Also, kapag ikaw ay nag-commit ng war crimes, hindi ka pwedeng mag-file for amnesty. Kapag ikaw ay nakasuhan na sa ilalim ng ating anti-terror law, hindi ka na pwede makakuha ng amnesty. So, may mga exemptions.
dito sa amnesty. So as far as the amnesty is concerned, disagree po ako kay VP Sara. Pabor po ako sa amnesty. Dahil bilang tinuturo din sa amin to sa law school, kapag ikaw ay naka-realize ng iyong pagkakamali, at ikaw ay voluntaryong sumuko, merong nagiging mitigating, kumbaga napapababa yung tawag dito, sentensya. Napapababa yung penalty. Meron pa nga iba na justify yung ginawa mo. So halimbawa, self-defense, ganyan na-justify yung action mo. Yun. So may mga ganong klaseng konsiderasyon pagdating sa amnesty. Pero pagdating sa peace talks, mga kotsero, ako 100% agree. Agree naman ako kay VP Sara. Agree ako na dapat wag na tayo mag-peace talks. Wag na tayo mag-national peace talks. Kumbinsihin na lang natin na sumuko yung mga rebelde. Kasi you cannot negotiate with terrorists. Bakit mo bibigay ang demand ng isang terorista? Terorista nga yan eh. O kapag hindi na naman siya happy in the future, anong gagawin niya? Magiging terorista uli siya. Ganun lang kasimple yan. So you cannot negotiate with terrorists. So let's abandon the peace talks. Pasukuin na lang natin silang lahat. And that's the better way to do it. Lalo-lalo na mga kotsero, napaubos na ang lahi ng mga CPP-NPA. So mas pabor ako doon. Or ganito, kung ang peace talks ay nakapremisa, susuko ba kayo o hindi? Wala problema sa akin doon. Go ahead, peace talks. Peace talks tayo ha, pero isa lang ang pag-uusapan natin. Magkakaroon lang tayo ng kapayapaan kung susuko kayong lahat. Okay na yun, walang problema. Tapos walang ceasefire. Yan, pwede na yun. Wala nang problema dun. Okay na ako dun. So, but as it stands right now, dito, agree ako kay VP Sara pagdating doon sa peace talks. Malinaw po disagree ako sa aspeto ng amnesty. Agree ako sa aspeto ng peace talks kay VP Sara. Yung posisyon kasi ni VP Sara, disagree siya doon sa lahat. so it's her position, di ba? Wala tayong magagawa. Do posisyon niya 'yun. Ngayon, mga kotsero, dahil diyan sa kanyang very public na pagpuna dito sa peace talks at sa what do you call this, amnesty, meron pong certain sector, merong grupo, may sektor ng politika na nagkaklamor na siya ay mag-resign. Mag-resign na raw siya. Tulad niya, nag-umpisa nagsalita si Laila De Lima. Sabi ni De Lima, she should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy decisions. She cannot eat cake and keep it too. Actually, if you ate the cake, you're already keeping it. Mali ka naman ang ginamit dito, Laila De Lima. Kinain mo na nga syempre, kikip mo na yun. Ano ba? You cannot make your cake or bake your cake and eat it too. That's the right term. Anyway, sabi niya, mag-resign ka na. Sabi ni Laila De Lima, mag-resign ka na, Sara. Hindi ka pwedeng DepEd Secretary tapos kokontra ka sa direksyon ng kabinete mo. How stupid is that? 'Di ba? Who died and made up that rule? Bawal ba mag-oppose tapos ikaw ay kaalyado pa rin? Bawal ba 'yun? Paano pag alam natin na mali yung, 'di ba? Paano pag alam natin na si President Bongbong Marcos ay dinadala ang Pilipinas sa bangin? Kailangan ba awayin ng VP si Presidente para lang makumbinsi siya na hindi dire-diretsuhin ang ating ang Pilipinas sa bangin? Siyempre hindi. Out of concern sa bansa at concern kay Presidente, sabihin niya, Mr. President, wait lang, hinay-hinay tayo. Medyo liko ka na kasi mukhang delikado dyan. Pwede naman ganun. Again, mga kotsero, nabanggit ko na po ito kagabi. Ang mindset po kasi ng mga dilawamping CPP, kapag ikaw ay kumontra sa presidente, ibig sabihin, kalaban ka na.
kalaban ka na. Wala silang consciousness o hindi malinaw sa isipan ng mga dilawamping CPP tulad ni Laila de Lima na pwedeng magkaroon ng loyal opposition. Ano po yung loyal opposition? The loyal opposition is this: yung mga tao na may mataas na respeto at pagtingin sa iyong ginagawa, sa iyong trabaho bilang pangulo. Pero binabalaan ka rin na kapag ikaw ay merong posibleng gawing mali, ito ang pwedeng mangyari. Pero hindi kayo magkaaway. Hindi kayo magkagalit. Hindi rin kayo nagtatalo. Warning lang ba? At yun actually, mga kutsero, yun po ang ginawa ni VP Sara. Nakiusap siya kay Presidente. Kung pwede, wag na natin gawin to kasi ganito yung posibleng mangyari. And okay lang yun. Ako, as far as I'm concerned, walang problema doon. I don't see any hate or opposition pagdating doon sa sinabi na yun ni VP Sara. I don't see anything bad doon sa nangyari na yun. Pero syempre, yung mga DDS na nagalit kay Bongbong, kay Presidente, sasabihin, ayan, kasi pinapapili na siya kasi puro kasi pinsan-pinsan, ganyan-ganyan. Tapos yung mga loyalista naman na galit kay Sara, kay VP, sasabihin naman nila, ayan, tinan nyo yung Sara, traitor talaga yan, etc., bla 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 bla. Ganun Ganun ang kwentuhan ngayon 'Di ba? Obviously, merong mga ayaw umintindi. Ngayon, yung mga dilawan, anong ginagawa nila? Nag-aano sila? They're nang bubuyo sila doon sa dalawang kampo. This is and I have to admit, this is genius. This is genius sa side ng mga dilawan. Bakit? Si Laila de Lima, criticize niya si Duterte under the guise na kunyari, pinagtatanggol niya si President Bongbong Marcos. Kasi sabi niya, mag-resign ka na, Sara. VP Sara, mag-resign ka na. Kasi kontra ka ng kontra kay Presidente. Ganun yung dating kay Laila de Lima. Ito namang isa na bago, ito. Sabi ni LPGMA Party List Arnel T, treasurer ng Partido Reforma. Sabi niya, made a statement after Duterte opposed Marcos administration positions to resume the peace talks. Ang sabi niya, sa tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba ay kailangang i-retain sa kanyang current position or kailangang palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration which sa ngayon, boss niya yun Ayan. Yung presidente is her boss. Kung hindi siya agree doon sa mga desisyon ng administrasyon, kailangan na niyang magdesisyon. Ayan. So, again, mga kutsero, I have to admit, this is genius. Bakit? Kasi yung sa side ni Laila de Lima, ang sinasabi nila, huwag mong kontrahin si presidente. Huwag mong kontrahin si presidente. Dapat sumunod ka lang sa kanya. O, diba? So, kunyari, si Laila de Lima, kumakampi kay President Bongbong Marcos. Ito naman, kunyari, kumakampi kay VP Sara. Paano sinasabi? Ganito. Ang ibig sabihin, mga kutsero, sa sinasabi na to, kasi kung hindi naman niya kayang sumunod, baka mapalitan lang siya. Diba? Kailangan i-consider na ng administrasyon kung siya ba talaga kakampi o hindi. Yan. Kasi yung presidente, boss mo yan Kung di mo kayang sumunod, baka naman gusto mo ng i-reconsider. Parang nag-aaya. Baka gusto mo i-reconsider yung posisyon mo. Baka gusto mong maging part na ng opposition. Baka gusto na rin maging part ng opposition. Ay, naku. But anyway, mga kutsero, ang nakakatawa lang talaga dito is sa mga taong hindi pa nakakakilala kung sino si Arnel T. Dating congressman yan si Arnel T ng LPGMA Party List. At
siya po ay recently nakipag-usap kay Leni Robredo. February 23, 2023. Ito po yung nagkaroon ng chismis na baka lumipat ng Partido Reforma si Leni Robredo. At ang kinausap po niya, si Bebot Alvarez at si Arnel T. Yan. Ngayon, si Alvarez at saka si VP Sara, hindi maganda ang relasyon niyan. Hindi sila tight. Nagkaaway pa nga sila eh. 'Di ba si Alvarez, yung House Speaker nung panahon na ninakaw ni GMA yung posisyon ng House Speaker. Yan. Tapos siya ngayon yung isa sa parang presidente yata siya ng Partido Reforma, if I'm not mistaken. Ngayon mga kotsero, ganito. This is genius, no? Itong paulit-ulit ko sinasabi, this is genius kung ano tong ginagawa ng mga dilawan ngayon. Kasi mga kotsero, wala silang ngayon ibang ginagawa kundi mambuyo. They're goading the two camps to fight. Binubuyo nila yung magkabilang kampo na magbanggaan. Bakit? Kasi mga kotsero, that is how you win from a stronger opponent. Divide and conquer. Siyempre mga kotsero, kapag si VP Sara, let's say nag-resign sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary, hila niya yung mga DDS. At yung mga DDS, mga kotsero, lalo yung mga DDS na hindi naman talaga sila Marcos supporter in the first place. Yung mga dating galit naman talaga sa mga Marcoses pero napilitan kasi nagkaroon ng unity team. Meron mga ganun eh. Yung mga DDS na ayaw bumalik sa Dilawan kasi nakita nila yung kawalanghiyaan ng Dilawan, pero ayaw lang sumuporta sa mga Marcoses kasi in their minds at lumaki sila sa isip nila na hindi naman talaga ako supportive of the Marcoses eh. The Dutertes are the better alternative. Yan. So may mga ganun kasing DDS. Walang problema doon. I mean, opinion nila yan eh. But anyway, so may ganun. Yung mga ganung klaseng mga sektor, karga-karga yun ni VP Sara kung saan siya pupunta. Karga niya yun. Sure na yun. Walang walang question doon. Ngayon, on the other hand, sa kabilang side naman, kapag pag nilaglag ni Presidente Bongbong Marcos, karga ngayon ni President Bongbong Marcos yung mga loyalists, both old and new loyalists. And medyo marami yun. Both old and new loyalists. Karga niya yun. Lahat yun. Karga niya yan. So, regardless, magkakaroon talaga ng split sa dalawang grupo. Ngayon, mga kotsero, sino magbe-benefit dito? Di mga dilawan. Ang dilawan na magbe-benefit dito. May laban na sila ulit. Makukuha na uli nila sa daya. Buti na lang, wala na nga Smartmatic. Pero makakapandaya na sila ulit. Yan. Kasi nga, split yung dalawang malalaking forces eh. Malalakas na forces. And mga kotsero, admittedly, itong mga dilawan, they're lost. Lost sila. Paano sila lost? Kasi wala sila sa kapangyarihan. Wala silang kapangyarihan ngayon. Not only that, wala silang charismatic leader. Wala silang tao na pwede nilang sabihin na, ito yung tao na to ang magbubuklod sa ating lahat. Bakit? Nung panahon ni Digong, inaway nila si Duterte, di ba? Si Digong, inaway nilang lahat. Hindi naman sila pwedeng kumampi kay PBBM. Kasi nga, may hate sila sa mga Marcoses. It's a deep-seated hate, guys. So, hindi sila pwedeng kumampi doon. Pero, the convenient person na pwede lang kampihan ay ang mga DDS. It's convenient. Bakit? Again, mga kotsero, ang mga DDS, most of them, or some of them ay mga tao na hindi naman talaga sila Marcos supporter, pero ayaw nang maging dilawan.
yun yung mga DDS. Some of them. Kaya may mga nakikita kayo ngayon na yung mga mga tawag ko sa mga kakamtae. Mga kakamtae, yung mga pink tsaka mga DDS na sila na nag-uututan dila. It's because of that. It's because of a common hate or a common feeling. Kundi man hate, common feeling toward or animosity. Common animosity towards President Bongbong Marcos simply because of his last name. So, ewan ko lang kasi may mga DDS din na supportive kay Senator Amy. So, hindi ko lang alam kung is it because of political convenience or dahil ba magkaalyado si VP Sara at si Senator Amy? Probably. But may mga ganon. And okay lang naman yun. It's their decision. Wala namang problema doon. But mga kotsero, sa isip ko lang, sa utak ko lang naman, hindi malabo, na magkaroon in the future na may mga kakamping na susuporta kay VP Sara. Hindi ko malabo yan. Panahon nga lang ni Lenny, may Rosa na di ba? Robredo Sara. Naalala nyo yun? Panahon ng eleksyon. Presidente nila, binoto nila si Lenny Robredo, pero yung VP nila si Sara Duterte. May ganun na. Kaya nga di ba ang layo ng numero ni Kiko Pangilinan kumpara kay Lenny Robredo. So ibig sabihin hindi solid yung boto ng kakamping doon sa dalawa. May mga kakamping na bumoto kay Lenny tapos iba yung vice presidente. Malamang sa malamang si VP Sara yun. Kasi ang dami nung kay VP Sara, umabot ng 31 million, 31.5, 31.6. Mga ganun May dagdag na may mga dagdag siya So, hindi malabo na magkaroon ng ganong klaseng paghahalo. And siguro, sa mga ibang kakamping, tulad nito ni Arnel T., ang nakikita nila na pwede nilang sundan na malakas, si VP Sara. So, yung mga ibang kakampings, mukhang doon mag-gravitate kay VP Sara. And that's fine. I mean, that's how politics is. Pero again, mga kotsero, will it be successful? I don't think so. I don't think, I mean, when I say will the forced breakup, yung gusto nila mangyari na mag-break ang unity, magiging successful ba to? I don't think so. Really, I don't. Malabo. Kasi, alam niyo kung bakit? Silang dalawa, si PBBM at si VP Sara, has more to lose than to gain kapag sila ay nag-split. Mas maraming pwede mawala sa kanila kaysa makuha kapag sila ay nag-split. At, both of them are politicians. Andiyan pa si Senator Amy. Tatlo sila. All of them are politicians. At the end of the day, politicians will always look out for number one. And that is themselves. At ganun talaga. It is what it is. We need to we need to face facts. Ngayon, I think itong ginagawa ni Digong na yung ginagawa niya mga outburst niya ngayon recently is to take the heat out of VP Sara. I think that's it. Wala nang I don't think feeling ko hindi talaga siya seryosong tatakbo siyang senador or what have you. Pero if he is, then go ahead, walang problema. Pero ito yung ingay niya ngayon, ang iniisip ko diyan, gusto lang niyang tanggalin yung init ng politika laban kay VP Sara. Tapos ilipat sa kanya. Kasi siya, mas take niya yun, mas kaya niya yun. Mas kaya niyang harapin yung mga ganong klaseng kritisismo. And syempre, anak mo yun, matitiis mo ba yung anak mo? Syempre, hindi. Wala namang makakatiis sa anak. Ako nga, hindi ko matiis mga anak ko. Ganun talaga, pag magulang ka, pag nakikita mo inaapi, nilalait yung anak mo, hindi mo matitiis yan. Ikaw na lang, mas kaya mo yan. Diba? So, but, sinabi na ni Senator Amy, dream on, mangarap kayong gising.
I don't think magsi-split ang Uniteam anytime soon. Siguro sa 2028 posible. Pero ngayon malabo. I don't think anytime soon. Malabo 'yan ngayon. Both for political reasons and for convenience. I don't think it will happen anytime soon. So dream on na lang talaga kayo mga kamping. Yun lang talaga ang ending sa inyo. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow po tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless and see you next time. Bye!